Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon po ay tatapusin na natin ang ating report sa kaganapang nangyaring katatapos lang very successful na 6th ASEAN Plus Individual Chess Championship na ginanap po sa Misamis Occidental. Ito po ay rapid and blitz na. Nag-perform po ang ating mga pambatong masters at iisa-isahin po natin. 4 games ang i-analyze natin para isang babaan na lang. Unahin natin sa naging laro ni FIDE Master Alik Kay-Nouri versus Grandmaster ng Indonesia Novendra Priasmoro. Isusunod naman natin pagkatapos ito, laro ni Grandmaster Daniel Quezon, laro ni WGM Janel Fraina at ni WFM Doroy ng Mindanao. Yan po. 4 games ang i-analyze natin at sa end po, papakita ko sa inyo ang lahat ng standing sa iba't ibang kategorya ng Rapid and Blitz. Pero bago tayo magsimula mga kamatsas, ay sagutan muna natin yung puzzle atid sa atin ng Internet Chess Club na iniwan natin sa ating last upload. Ito po yun. Congratulations sa mga nakakita ng Queen H6 check. Obligadong mag King G8. Bakit? Pag humarang ng Bishop, tangay ang Queen. Pag humarang ng Knight, matatakpan ng H8, magku-Queen H8, matchas. Paki-imagine po ha. So kahit na nag-King G8, ito naman po ang best follow-up. Check. Check. Check ulit. Hahabulin ng check. Takbo. Check. Ayun, takbo hanggat may lupa. Pero Queen F7, wala ng lupang tatakbuhan. Matchas. At, okay, congrats po ha sa mga nakakita ng tamang sagot. Ito naman, ang iniwan natin sa isa pa nating puzzle, ano? It's white to play, Bishop Check. D6 check lang po. Congrats sa mga nakakita niyan. Check. Sabay Rook C7 check para humiwalay ang Queen. Kinain na lang, pero wala na rin po. Dahil Queenless na, expose pa. Mamatchas pa yan. O pagka nag-King F8, imagine niyo po may Queen D8, harang matchas. Okay, at ito naman po ang iiwan kong puzzle for today's video. Hindi pa pala mga kamatya, sorry po, may isa pa tayo, no? Pero sagutan na rin natin ito. Pagka ganito, mayroon pong ganitong sacrifice. Sisigaw si Gatam Chess niyan. Sacrifice the Rook! Sabay Queen H4, kakainin yung Pawn H3. Para may depensa, pero kainin muna yung Bishop para manatiling walang depensa, capturein lang, takbo, Queen G2 matcha. So ito na po talaga ang iiwan nating puzzle for today's video na inyong didiinan ng solution. Lapag nyo lang po sa comment section down below, it's white to move, sino o ano ang mangyayari? Siyempre, panalo puti. Pero ano po yung solution? Lapag nyo lang sa comment section down below. Ang link po ng puzzle na ito ay nasa comment lang. Pag kinilik nyo, dediretso kayo sa site, magagalaw nyo pyesa. Okay? Sulat nyo na lang din po sa comment section ang inyo naging kasagutan para makapag-react po tayo mga kamatsas. Maraming salamat po. Alright! Simulan na kagad natin. Ito po ay Blitz. Blitz na ito. Ayan, nag-E4. Hindi ko lang maipakita sa inyo yung time mga kamatsasa kasi PGN download lang yung game eh. Hindi kayang i-capture yung nangyari sa oras eh. Okay, pero sa game na lang tayo mag-focus. Sicilian close na may pagka-Rosolimo, nag-Bishop B5, nag-E6 at dito kinapture po yung Knight. So ito yung napusuan ditong itira ni Nouri na bigyan ng double pawn ang Grandmaster tapos magsisimpleng development lang. Kumbaga, ito lang talaga ang pinaka-diferensya dyan sa ganitong opening theory. Knight E7, Knight GE2, nag-D6, at nag-B3. Yan po agad ang maagang lumalabas na bagong tira, bagong luto ni Nouri dahil ang natural pong ginagawa dito sa ganitong posisyon ay kinakaslingan lang. Ayan, naging laro noong 2010 pa natalo ang puti dito. Tingnan natin sa B3 naman na ginawang novelty ng ating pambato, nag-E5 para bigyan ng development ang light square bishop. Binasag kagad ni Nouri, ayaw niyang patagalin kagad, gusto niya rakrakan kagad. At kinapture, capture, Knight G6, threat ang bishop. Syempre hindi po basta-basta binibigay ang bishop. Bishop E7 develop, ready to castling na, nag-Queen D2, castling. Hinamon muna ni Nouri. Medyo kakaiba yung diskarte niya, no? Kasi very normal is to castling eh. 'Di ba? Yan ang pinaka-normal pero dito nag-Knight F4 muna. Knight E5, umiwas ng hamon at nag-H3 para walang lundag. Knight G4, sinundutan ng check, harang, hinain-kain at nag-Queen A5. Sinundot yung Knight, obligadong depensahan yan. At nag-F5. Samantalang si Priasmoro, ang basa ko sa kanya, dahil alam niyang nananatili ang King ni Nouri sa gitna, gusto niya kagad nagmamadali siyang bombahin at buksan ang gitna para maatake ang White King. At dito nag-castling, Bishop D7, develop, nag-A4 lang muna.
Rook F7, kinapture, capture, and nag-knight E4. So, kumbaga, ganyan talaga ang tema niyan eh. Kain-kain. Ganito po talaga ang laro ng ganitong opening. Dahil nga may double pawn, so pabor sa puti ang exchange ng exchange hanggang sa lumiwanag, lumitaw na disadvantage talaga yung double pawn na yan. Pagdating sa endgame, ano? Kaya dinidiskartehan niya ng palit-palit eh. Pumorma ng battery ang mga tore, umiwas na. At nag-bishop G6, kinain-kain at nag-knight C3. Mukhang pupwesto sa E4, nag-rook D7, rook E1 para hindi makatulak ng D5, bitin ng knight. At nag-H6 muna, waiting, nag-knight E4. So ito pong knight E4 na to, parang simpleng pagpapalakas lang, nilagay ang king sa gitna. Pero yan po ay matindi, may knight C5 oh. Imagine niyo po, no? Pag kinain, bitin yung knight. At dito nag-knight F7, knight F2, knight E5, yung isa namang knight, so yung pa rin ang threat. Nag-knight F7 pa rin, umiwas pa rin, and knight G4. Ayan, ginamit ni Nuri ang likot ng kanyang mga yokababs. At nag-king F8, knight D2, napakalikot ng kabayo. Ano? Rook E7, knight E3. Ayan, this time umayaw ng palit, tinakpan muna ng knight. At nag-king E8, king F2, king D7, at nag-rook B1. Ayun, para dito magbubukas at makapag-create ng atake si Nuri. At nag-knight E5 naman dito, bini-4 na nga. Okay, kumbaga, okay, mawawala na yung double pawn ng black pero makakapag-create naman ng magandang control ang white sa B5. Kinapture, capture, C5, check, king E6, and then nag-rook B1 lang. Makulit ang diskarte ni Nuri. Mukhang lilipat dito. Ayun. Knight C6, knight F3, knight B4, and then knight H4. Tineret muna yung bishop at nag-bishop H7 at G4 at nag-check. King E2, balik uli, susundot ang check. Nag-C3 para walang check and knight E5, tineret ang pawn. Nag-knight F5, binarhan na ng knight. H5 para palambutin ang depensa ng knight. Nag-D4, inunahan na ng istorbo. Kain, kinain. Ayun, oo nga. Paano ngayon yan? Pag kinain kasi ng knight G4, bitin yung knight sa F5. Pero may D5 check, king E5 pasok, knight takes G4, king takes F5, knight E3 check ulit, king E4. Talagang si Prias Moro ay nagsusumugod para talagang ang king niya ay aktibong-aktibo. Pero ingat lang din, ano, baka mamaya masikwat ng atake yan dyan. Nakakatakot din yan eh, kasi may tore pa. Rook B8, may mga check-check sa E8. Hinarangan ng tore para walang check. King D2. O yan, kumbaga, ano bang gusto mo talaga GM? Nakiramdam muna si FM. Nag-bishop G6, A5 muna, bishop F7, nag-C4 para hindi bumagsak ang D5, bishop G6 ulit, at nag-A6. Yun nga lang mga kamatyas, ano? Medyo nakaka-pressure din sa black side kasi may rook B7 na paparating. At nag-king E5. Ayun lang mga kamatyas. Ang tingin ko dito, unang tingin ko lang king D4, sabi ko na eh. Sa computer engine, king D4 din ang tira. Kasi may threat kagad eh. May threat kagad. So, malakas talaga. Alis yung knight oh. Pag umalis yung knight, edi pitas uli yung pawn sa ano. So, may mga ganun na no. Bagsak evaluation bar ng puti eh. Pero, pag A6 ang ginawa, nag-king E5 si Prias Moro, nakatempo ng rook B7. Yun pala purpose niya para uwian na ganun. Pero this time mga kamatyas, yung ideya na i-stable ang tore sa E7 kaya bumaba ang king kaagad ay mayroong kaukulang hatol mga kamatyas. May hatol pala to eh na matindi at natumbukan ng ating kababayan. Ano kaya dito ang brilliant move na binitawan ni FM Nuri mga kamatyas na talagang lumamang siya ng pagkalaki-laki. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Grabe itong tirang ito oh. Boom! Knight E5 check. At yung Knight Brilliant check na yan ay hatid sa inyo ng Kamatyas Friday night. Yan po ay sa coming Friday na this week. Mag-register na kayo. Ang link nasa comment section below. Nakangiti. Talagang nakangiti, coach. Ang link nasa comment section. Sali na po kayo, no? Every Friday night po ito, 7 PM. Kayang-kaya nyo mag-register. Meron tayong mga prizes, no? Katuwaan lang, practice pa. Alright, Knight E5, sacrifice. Ano ba ang nilalaman? Unang-una, hindi pwedeng kainin ng tore na kapin. Kinapture, may D6.
May D6. Kasi mga kamatsas, pagpalagay ng hindi capture, halimbawa, baka nasa isip nyo, Coach, ba't kasi kinain? Ba't hindi na lang ilagan? May ganun. One Piece nga no? Parang naging Babalo. Tono ni Babalo yun One Piece nga, hindi mo pa nakita ha? O ayan. O kaya dito ang ginawa, kinapture na lang and nag-D6 ayun para iritahin ang knight, ang tore. Naging knight na. Ang tore at saan pupunta? Yan ang malaking katanungan dahil pag kinapture po ang tore sa B7 kakapturin, hindi mapipigilan. Walang pigils. Ayun, walang pigs. Okay, pag king E6, para umilag na lang tiniret na lang yung pawn kinapture lang bishop E8 and then rook takes A7. Ayun at ayun, wala na pong tinira si Prias Moro, nag-resign na po. Ay talagang i-resign na kasi may another pass pawn pa na hindi na rin mapipigilan. Alisin ng tore, A7, A8, wala na. Overwhelming advantage for white. Congratulations kay Ali kay Nuri dahil siya po ang nag-champion dito sa Blitz Division, Blitz Section. Grabe ng men's. Malupites. Okay. So mamaya po natin tingnan yung standing talagang good news dito naman tayo, lipat naman tayo sa ating pambatong si Grandmaster Daniel Quezon. Mula sa World Cup, nakauwi ng maaga, humataw naman dito sa Blitz. Pag-aralan po natin. White dito ang ating pambatong si Denden at kontra kay International Master Miroslav Vlasenko ng Russia. At pareho kami ng jacket ni Denden, soon, magkakaroon po tayo ng merchandise ito. Ngayon po talaga, stop pa ang merchandise namin Okay, nag-Knight F3, F5, tinirahan ng Dutch defense. Nag-C4 at pa-English naman ang datingan ng opening ni Denden. G3, G6, Bishop G2, Bishop G7, castling at nag-D3 lang. D6, Knight C3, E5. Ayan, very typical po yung ganitong structure. At nag-Bishop G5. Yan ang medyo kakaiba sa ginawa ni GM Denden. Kasi po ang alam kong tira dito Rook B1 Ayan, second line yung Bishop G5. At nag-H6, sinubukan kagad. Ano ba, kakainin mo ba yung knight ko? Kinain nga ni Denden. Tinuloy. Hindi pala mabiro, Queen C2. Okay, angat lang para magkonekta ang mga tore at next in line. Pagka ganyan pong forma, ipoporma na yung mga tore. At yan ang novelty. Dahil ang old lines, ang dami na palang nagawa. May Rook B1, may Knight D2, may Rook C1, may Queen D2, at ngayon palang naganap ang Queen C2. Okay, tingnan natin. Knight C6, Rook B1, ayun, mag-B4, nag-G5, gagapang din ang atake sa king side, G4, Knight D2, H5, ayun, talagang mainit din si IM na gumapang ang kanyang atake. B5, Knight D4, Queen D1 muna, H4, tingnan nyo po kung gaano kainit ang atake. Din kumaka-counter, E3 paalis sa Knight at umiwas lang at nag-Knight D5. Sinindak ang Bishop, nasindak nga umatras at nag-A4, ayun, gagapang naman ng A5. Ganyan po kasi ang tema nito ng English versus King's Indian type of defense. King side ang black versus queen side. Okay, ang white naman. Nag-Queen G5. Ayun, ang plano siguro, loloadan ng F4 para hindi makapture yung pawn sa G4. Kaya nilagyan po ng depensa yung pawn. Mag-F4 na yan. Ako, mamimit-pit na yan. In F4 kagad ni Denden. Bago siya mapitpit, inunahan niya na okupahan ang F4 square at kinapture ni IM. Capture, balik lang, A5, tuloy ang planong pagbomba sa queen side. Pero, kung computer ang pagbabasihan, H3 lang po ang gustong mangyari. Para pag-reactin kagad itong G4, kakain ba yan o pupush? Pag nag-push, parang may nakikita akong mga pasok ng queen doon, kaya iyan po ay napakainam yung H3 dito. Lamang ang puti, tingnan niyo po sa evaluation bar, pero, nag-A5 dito, Rook B8, D4, Bishop D7, H3, ayun, naihabol din ni GM Denden at nag-Queen E8. Queen E8, okay. Hinain-kain at nag-F5 muna. Kasi po, kitang-kita kung kakapturin ng pawn sa G4, may Knight X D4 na paparating at magkakaroon po ng mga pangkulit-kulit na atake pang baka mamaya makapahamak pa. Kaya in F5 muna, atake sa knight at the same time maputol ang nagbabadyang pagkinain yung pawn sa G4 may panganib, nag-H3.
kung mounter na lang. Pero dito mga kamatsas, good move ang nakita ng ating kababayan. Queen takes G4, binigyan po ng brilliant move ito ng computer engine, plus 3.52. Ayan, nakikita ko, no, brilliant daw, oh, ang galing. Pagkain, sabay kain lang. Biruin nyo, pinalimas lang yung pyesa pero ubus naman yung pawns. Pero may F6, nakathreat ang knight or F6, mababawi din mga kamatsas. At dito medyo nairita si IM, bumalagbag ng knight takes D4. Pero hindi balagbag yan kay Denden dahil napakaliwanag ng nakita niya. F6, threatening matcha sa G7 at nag-knight E2 check muna para lumihis ang queen pansamantala. Pero kining F2 lang. Hindi kinain. Aray ko. Nakathreat nga pala yung bishop. At nag-rook F7, kailangan depensahan, and then yung king ang nakakuha ng buong buo sa knight. Nag-C6 para mapaalis ang strong knight na yan. Kinain muna kain, and knight E7 check pasok. At dito kinapture na. Ayun na, sa sobrang pagkairita. Ano ba talaga ang gagawin? Kasi pag nag-king F8 po, wala eh. Kakapturin lang, kakaldugin lang yung bishop, and then may queen. Wala na, dalawa ng reyna yan mga kamatsas. Masakit na sa mata yan. Kaya kinapture na ni IM, capture. At ang huling tira, queen D8. Pero tingin ko dito mga kamatsas, hindi naman nagpakain ng buong buo yan eh. Baka dito yan dumiretso, pero talo na rin. Bakit? May rook F8 check. Hindi pwedeng capture, nakapin, obligadong queen ang pang-capture, capture ulit queen. Wala na, queenless eh. So hindi na natin itutuloy ito. Ang tawag dito, tuwalya. Kumbaga sa boxing, ito yung hinahagisan na ng tuwalya. Kumbaga sa bilyar, last ball, hindi na pinapatira ng kalaban. Tuwalya na! Hinahagisan ng puting tuwalya, resign. Okay, grabe. At ito pong si GM Denden ang nag-second place sa Blitz na division na ito. Pero mamaya pakita ko pa rin sa inyong standing. Dito naman tayo ngayon sa women's division mga kamatsas. Nag-perform naman ang ating first woman Grandmaster Janelle Fry na pag-aralan natin. Black dito si Janelle, ang kalaban niya ay si WIM Bac Ngoc Thuy Duong ng Vietnam. Ayan, 2061 ang rating. Tingnan natin. Nag-D4, Knight F6 si Janelle, C4, G6, Knight C3, Granfell defense ang tinira ni Janelle. Okay, exchange variation, pero nag-bishop D2. Yan ang medyo nakakapanibago kasi usually E4 po ginagawa dito para tempuhan, tapos pilitin yung knight na kumapture dyan sa knight C3. Pero nag-bishop D2 lang eh. Bishop G7, nag-E4, kain-kain lang at nag-castling. Bishop C4 and ayun talaga, sangkap talaga po ng Granfell yung basagin kagad hanggat maaari ang pawn sa D4 at hindi pinansin ni Bac. Kasi po, ngok na lang, no? Ngok. Kasi kapag kinapture ito po gagawin. Kakainin, tapos may simple Queen A5. Napakadali pong bawiin. At kapag nabawi na yung pawn sa C5, magkakaroon pa ng mahinang isolated pawn sa C5 na kontiryadong aatakihin yan. Pipilahan yan mga kamatsas. Yan po, discarding yan. Okay, balik tayo. Kaya, hindi na nag-interest na kainin ang libreng pawn na yan. Gambit talaga. Knight E2, dinipensa ng pawn D4 at kinapture na ni Janelle kain. Nag-Queen A5 check muna. Hinarangan ng bishop. Kinain-kain lang. At nag-Knight C6. Castling. Queen C5. Inatake muna ang bishop. Pero nakipaghamon ng queen to queen para may depensa din ng bishop. Inayawan muna ni Janelle. Tiniret muna ang pawn sa B2. Sinundan ng queen para hindi makain ang pawn sa B2. At ayan, pulitan na si Janelle. Kinapture na nga. And the knight D4. Inatake ang bishop. Bishop A4. E5 para mapalakas ang knight sa D4. Rook D1. Pressure muna. And the bishop E6. Tamang develop muna. F4 para basagin ng E5 pero may sapat pong pang depensa. At kinapture-capture na kumapture-capture. King ang pinang-capture kasi po, king must be active, magandang papalapit na yan sa sentro pagka ganyang wala na yung queen na exchange na. Okay na yung king sa gitna. Tatandaan nyo po mga kamatsas. Ayan, pagtira dito, bishop D1, rook D8, king F2. Ayan, kasi po yung rook D8, simple pero rack ang threat, may knight F3 check sacrifice. Lilipad ang tore sa D2, nag-king F2, B5. At dito mga kamatsas, kapansin-pansin, siguro sa dami ng iniintindi at sinasangga, hindi nakayanan, hanggang dito na lang ang notation at
sa malamang na flag down po dito ang puti. Na flag down. Okay, kasi mahaba pa oras si Janelle dito, 30 seconds pa, samantalang dying less than 5 seconds na lang dito sa nakikita kong clock dito sa live feed ng DGT, no? Kino-convert ko lang dito sa board ng chess.com po para mas maganda ang interface natin. Pero sa malamang flag down yan. Okay, congratulations kay Janelle mga kamatsas dahil nag-third place siya dito sa Blitz. O mamaya pakita ko sa inyo, napakaganda ng standing pag nakikita natin ang mga kababayan natin, mga pambato natin nasa taas. At ito naman mga kamatsas, matindi itong isa pa nating kababayang si Woman FIDE Master Doroy ng Mindanao ay nagpakitang gilas naman po sa rapid section ng women's. Tingnan natin. Black dito ang ating pambatong si Woman FIDE Master Alani Gia Doroy ng Davao kontra sa pambato Idinayo ng Mongolia Woman FIDE Master Buyan Patpelden. Ayan, pinaikli ko na lang po yung first name niya, no, kasi mabubulol talaga ako pag binigkas ko yan. Pasensya na po. Very crucial last round po ito. Very important ang magiging score, no? Okay. Nag D4. G6 lang si Alani. Nag E4, Bishop G7, Knight C3. Ayun, parang opening ko to mga kamatsas. Ay, gumaganyan. Binasag pero in advance lang. D6, Knight F3, Knight F6, Bishop E2, and nag-castling. Kung tawagin po ito ay Old Benoni. Ang opening na to. Nag-castling at nag-Knight A6. Ayan, para lilipat yan dyan. Rook B8, B5, yan ang idea. At nag-H3. Dito po kasi mga kamatsas, kaunting kaalaman lang po. Pag kinapture kasi yan, capture, bagamat double pawn pero magkakaroon ng mainam naman na kapalit na mape-pressure ang puti sa B-file pag nagtrabaho na ang tore. So may kapalit ang pagkapangit ng pawn structure. Okay po, no? So bago natin ituloy, sa mga di pa nakasubscribe dyan, nakakalimot, click nyo lang ang subscribe button and notification bell, ha? Marami pa pong hindi nakasubscribe, nanonood, nakikita ko sa analytics yan. Okay, subscribe na kayo sa channel natin. Nag-H3 para wala pong Bishop G4 at dito nag-Knight C7, nag-A4. Ayan, maagang nakatunog, maagang umalerto. Kasi B5 talaga ang play dyan mamaya ng black. Pero Rook B8 pa rin, kahit may pamigil. Kasado pa rin ang planong bobomba sa queenside. Nag-A6, yun, natulakan. Ako dito, ginagawa ko mga kamatsas, gumaganito muna ako. Uunti-untiin ko lang, tapos A6, tapos B5. Para buo yung ngipin ng B5 ko. Dito po kasi, pag A6, okay lang yan. Kaso pag A5, yun nga lang, parang pag B5 mo medyo bungi, B5, ayun may end pass and capture kasi. Yan ang ayaw ko eh. O kain, pero may threat doon. Nag-Rook A2 muna, depensa at nawala na po sa talaan ng aklat. Dahil ang bookline pa, Knight A4 at may tumira na rin ng B3. Okay po mga kamatsas, bago itong Rook A2 at nag-Knight B5. Ayun, hinamo na yung Knight. Knight A4 threat. At nag-Rook B8. Ayun, natandaan ko po, si Doroy pala ay umattend sa online training ko noon, RNT online. Kung di ako nagkakamali, medyo bumabad din siya ng ilang panahon sa aking online lesson. Kaya pala parang kahawig yung depensa ko sa depensa niya. Baka kahit pa paano nakashare tayo kay Alani Doroy ng kaunting kaalaman sa depensang ito. Okay, nag-Rook B8, iwas muna, nag-C4, taboy muna, Knight C7, and nag-E5 kasi nga po nakatreat na rin. Umiwas lang Knight D7, kinain-kain, and Bishop G5, tineret ang Queen. Hinarangan, Bishop F4, hinarangan uli kasi may threat at dito nag-Knight C3. Ayan, kasi di pwedeng kainin basta-basta, matigas ang Knight na yan, may dalawang pawns na nagdedepensa eh. Bishop F5, develop muna Queen D2 and Rook B4. Ayun, kiliti muna sa pawn C4 at nag-Rook A4 para nakadepensa na rin sa C4. Queen B8, dinagdagan at ayun, may threat sa B2. Kinain na kain, may threat pa rin. Ayun, ang lakas mga likot dito ni Doroy. Nag-G4 muna, atras muna at nag-Knight E4. Okay, Queen to Queen, hindi pwede ito, no? Kakainin, bagsak yung Knight sa C4. At nag-Queen B6 muna, depensa sa D6. Pero kung computer pala, F5 ang gustong itira ng computer dito mga kamatsats. Pasabog na agad since committed na po yung shield ng king. Oo nga, no, medyo exposed ang white king. Balik tayo sa Queen D6. Kinain na, kain.
Bishop G5 and nag-Rook B8. Pinilahan ng B2, Rook B1 depensa and Knight to E8 para i-cover na rin po yung F6 square kasi nagbabadya ng Knight F6 na obligadong kakapturing kasi double. Ang problema pag kinapture, paki-imagine nyo po may guhit ng panganib sa dark squares. Ayun. So kaya pinigilan ni Doroy, nag-Knight E8 para walang lundag ng Knight F6 at nag-Bishop H6. Hamon, syempre hindi pwedeng capturing yan. Hinamon ng Knight, umilag muna, nag-Queen B3. Ayan, kailangan po kasi mga likot dito ang black. Tama yung ginagawa ni Doroy kasi otherwise gagawa lang ng swabbing bayo ng mga problema dito sa king side ang puti eh. Kinain, Queen G5. Ayun na nga po yung sinasabi ko, no? Nangangalikot, Queen C2. Kalikot din si Doroy. Napakaganda ng timing na ginagawa niya. Okay, binigay na yung pawn sa B2 and then nag-Bishop D3. Mukhang nagbabalak ba dyan? Nag-Rook F8. Umalerto muna si Alani. Pero dito po ang tamang tira daw is Queen D4. Tempo threat sa Bishop and then tipong pwedeng mag-Queen F4. Mga ganon. So wala namang check kasi may Knight, no? Yan, gaganon. Queen D4 threat muna, sipa, and then Queen F4, mga ganon. And then meron pang Rook B2 na paparating. Grabe pala yun. Dami palang sustansya ng Queen D4 na yun. Balik tayo sa Rook F8. Ang ginawa, nag-Rook B1, pinaalis ang Queen D4. Ayun, nakita rin. Bishop F5, hinamon at nag-King H8. Ayun, dito nag-blunderatious ang ating kababayan, mga kamatsas. Na-pressure siguro si Alani. Dapat daw ang tira is Queen F4. Ituloy pa rin mga kamatsas ang Queen to Queen. Kasi kung pag kinain kasi, kain-kain, ayun naka-threat. Pag kinain dito muna kakain. Naku po, delikading. Pag nag-Bishop E6 since naka-threat, may GF2. Ayun, di pwedeng capturein kasi manglilimas yan. No? Knight X G4, check, etc. etc. Winning for black na yan. O, balik tayo, no? Yun ang tira, Queen F4, pero na-miss dito ni Annalie, nag-King H8. Ayun lang, mga kamatsas. Rook B8 yun, no? Grabe, nag-exhibition, no? Sacrifice. Brilliant. Pag kinain, may capture doon. Nako, delikading ang black. Kaya nag-Bishop E8. Only defense to survive, mga kamatsas. At nag-Queen H6, tineret. Knight D7, depensa muna. At kinapture yung bishop, tinanggal ang depensa ng knight. Kinain, at nag-Rook B8. Pero still, grabe pa rin ang laki ng lamang dito ng puti. 2 minor pieces sa isang tore. Pero syempre, lagi nyo pong tatandaan, for every winning, kinakailangan pa rin po ng iba yung consistency. Kailangan consistent pa rin, ganun ang chess eh. Nag-Rook F8, another bad move by Doroy. Dapat daw po ang tira ay Queen F4. Grabe. Nung isang taon pa ang Queen F4. Hindi lang kahapon. Grabe pala yung Queen F4 na yan. Ano? O, pero balik tayo, Rook F8. Tineret ang pawn sa F2. Queen E3. Kinain ang pawn. Bishop E6, depensa muna. Queen F4. Ayun, naitira din. Knight E4. Kinain, and nag-C4. Ayan, kung kakapture, may C3. Nag-Bishop D7 muna para pigilan muna yung delikadong papagapang na pass pawn. Nag-Rook F3. Nanggulo na rin si Alani. Bahala ka na, parang ganun, ano? Kinain, push, obligadong awatin. Gumanon, ayun lang. Bigay ang pawn sa D5. Gumanon, check. Ganon. Kinain. O, wala na. Luminis na. Nawala na po ng komplikasyon ang black dito dahil nawala na yung potential strong pass pawn ng puti. Knight F3 and the Rook A5, Bishop C2, pinin, Knight D4. Okay, so sa malamang oras po nila dito is dying seconds na. Okay, so pakita ko po sa inyo ng mabilis. Ayun, okay, check, ganon, double, ganon. Check uli, ganon. Gumanyan. At dito po, pag Knight A3, nag-resign ang puti. Bakit? Kasi bibitawan lang po ng Rook F1, pag kinain, basta may tempo check, and then C1 Queen. No match ang 2 minor pieces sa isang Queen. Okay, yung Tore, talagang kaya pang ikutan ng Knight and Bishop, pero pag Queen, wala na yan. Awarding time na yan, lakas ng Queen eh. Okay, dahil po dyan mga kamatsas, narito po ang mga nagbabagang resulta ng katatapos lang na rapid kahapon. O yan po, tingnan po natin mabuti para at least
makita natin. Ayan. O kanina kasi tinignan ko yung naging laro ni Doroy. Ayan po yung naging performance niya. Unahin natin dito sa women's rapid. Very proud tayo kasi mga kamatsas, ang mga kababayan natin nasa taas pa rin naman. Although nag-champion ay woman FIDE Master ng Russia na si Zurova Anna, pero second place silver and then bronze naman si Janelle. Okay, with 5.5 points. Ayan po, second and third. Okay, very good. Team Philippines, congrats. And then dito naman po tayo sa Women's Blitz bago natin silipin mamaya yung men's division. Okay, ayan. Starting rank ito. Pero after round number 9, ang nag-champion po ay taga-Vietnam dito sa Blitz. And then Indonesia ang silver, bronze pa rin si Janelle. At least, laging nakakakuha po ng medal si first woman grandmaster natin, Janelle Frayna. Congratulations, Janelle. Alright, so marami pong sumali dito. And then, dito tayo ngayon sa Open Blitz. Ayan, silipin natin sa Blitz. Okay, again, kanina yung unang inanalyze natin. Congratulations kay naging youngest FIDE Master natin to sa bansa, si Nuri Alikain. Pero almost parang Grandmaster na rin po siya maglaro. Title na lang ang kulang. So, over Grandmasters sa lineup, siya ang nag-champion sa Blitz with 8 points out of 9, mga kamatsas. At kung sisilipin natin, may tumalo ba sa kanya? Isa lang ang talo niya kay Arca Christian Giancarlo. Ayan, congrats din kay Gian ng Davao. At ayun, ilang Grandmaster ang tinalo niya? 1, 2, 3. 3 Grandmasters. Ang daming tinalo. Yan, naglaban pala sila ni Denden. Nakaisa siya kay Denden. Di ba? Alright, at dito naman po sa Open Rapid. Congrats sa ating mga kababayan. Sa Open Rapid naman after round number 7, ayun, third place naman ang ating bagong Grandmaster Daniel Quezon, bronze medal, and ayun, napakyaw ng Vietnamese ang first gold and silver. Ayan po mga kamatsas, ang mga nagbabagang resulta sa katatapos lang ng ating 6th ASEAN Individual o 6th ASEAN Plus Individual Chess Championship na ginanap po sa Misamis Occidental, and then sponsored by the government of Misamis Occidental, Governor Henry S. Waminal Sr. Ayan, thank you so much po, Governor. Sana ay marami pang mga tournaments ang paparating at magaganap pa dyan mismo sa Osamis, sa probinsya ng Misamis Occidental. And then, shout out sa masipag na chess coordinator ng Osamis na si Engineer Ray Urbistondo, and of course sa pakikipagkoordinasyon, tulungan ng National Chess Federation of the Philippines under Chairman Prospero Butch Pichay, and then sa ating Chief Executive Officer Grandmaster Jason Gonzalez sa kanila pong programa upang marami pa pong international tournaments na maganap dito federated sa ating bansa. Ayan, maraming salamat po mga kamatsas. Yan po ang kabuuan ng ating pagsubaybay dito sa prestigious tournament na ito. And then, mabanggit ko lang, abangan nyo po ang ating year-end tournament kamatsas. Nakpo, bukod sa daming papremyo, meron pa tayong mga paraffles. Yan ang abangan nyo mga kamatsas. Di man kayo pumatak doon, kahit audience kayo, basta nandun kayo, kasama kayo sa raffle. Nitong nakaraan lang, ang dami naming pinaulan na raffle mga kamatsas. May nanalo pa ng 10,000 pesos. Raffle lang yun. 5,000, 2,000 at 10 tagi 1,000. Agoy! At meron pang gift packs. Lalo na ngayong December. Ayan, 500 players ito mga kamatsas, 500 players. Okay, naghahanap lang po kami ng venue to finalize kung saan gaganapin at saan magkakasya ng komportable ang 500 players. Nako, bongga ito mga kamatsas. Sa paraffles pa lang, nako, malaki chance yung manalo. Kung di man kayo, kung tagilid talagang manalo sa mano-manong chess, sa raffles, maaari pa rin kayo magka-premyo mga kamatsas. Woohoo! Second week of December, tentatively December 13. Pero abangan nyo po ang aming final post sa Kamatsas Facebook page at sa YouTube community section. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.